Liberation Day po natin sa lungsod ng Pasig. Akin pong binabate ang ating Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodo Jaworski, ang ating City Council. Narinig na po natin ang magagandang mensahe ng ating Congressman at Vice Mayor, pati po ni Kuya Jared ng Samahang Kasaysayan ng lungsod ng Pasig. Kasama rin po ang ibang mga kasama niya, yung mga historiador, iba pang mga kasama sa kanilang asosasyon o samahan. Siyempre, hindi po natin pwedeng kalimutan ng siguro sila nga yung pinaka-importante nating kasama ngayon, ng mga kaanak ng mga veteranong Pasigueño. Maraming salamat po sa pagdalo ngayong umaga. Lagi naman po kayo nandirito tuwing may event tayo, pero maraming salamat po sa inyo. Sa mga kasama natin sa paglilingkod sa ating pamahalaan, sa ating mga kasama sa lokal na pamahalaan, siyempre sa Kato, Sir Patrick, na nag-organize po ng ating programa sa pagkakataong ito, ang mga national government agencies natin, ang ating kapulisan, sa pangunan ng ating Chief of Police, Colonel Magaldan, ang ating Bureau of Fire Protection, sa pangunan ni Fire Superintendent Colonel Angot. Nandito rin po ang iba sa mga mag-aaral po natin, ang mga susunod na henerasyon ng Pasigueño. Nasa po mga Girl Scouts po, taga PLP, RTU. Maraming salamat po sa oras ninyo ngayong umaga. Yung mga hanggang dun pala sa dulo, hindi ko nakita, may mga tao pa pala dun sa dulo. Oh, naririnig niyo naman po kami. Okay lang po kayo dyan. Naiinip na kayo? Habaan pa natin yung program. Ayan po, hindi ko nakita kanina, may tao pala hanggang dun sa dulo. Yung madalas po, hindi na natin naiisip, kung hindi nakakalimutan pa nga natin, na kaya po tayo nakatayo rito kung nasan tayo ngayon sa punto ng ating kasaysayan. Dahil sa mga taong nauna sa atin. Dahil sa mga taong naghirap, nagsumikap, mga taong lumaban, sa mga bayani na lumaban para sa ating kalayaan, para sa ating kasarilan. Hindi po biro yung sakripisyo na ginawa po nila. Kaya sana wag na wag po nating kakalimutan. At alinsunod po rito, nung nakaraang taon, nung 79, Liberation Day po natin, maalala siguro ng mga kaanak ng mga veterano, nabanggit po namin ni Kong, ni Vice, na balak po sana nating ilipat ang ating bantayog. Ito pong bantayog ng Kagitingan po natin, dahil hindi ganun kaganda yung lokasyon niya. At alam niyo naman po, yung mga matatagal na po rito, yung mas matatanda na po sa atin, siguro naalala po nila na sina Kuya Jared, naalala po nila Kuya Jared na dati nandun po yan sa may unahan. Diba, ilang beses na nalipat yan, 2 beses yata siya nalipat. So dapat this year sana ililipat. So ipapaalam ko lang po din sa inyo na medyo ipagpapaliban muna natin ang paglipat natin. Nasa plano pa rin po siya, so hindi pa tayo sigurado kung saan talaga yung pinakamagandang pwesto para sa kanya. Bakit po? Dahil medyo malaki yung ginagawa po natin o sinisimulan po natin ngayon na redevelopment ng City Hall compound po natin. Ngayong taon, sa totoo, nagsisimula na po yung 2 hektarya. 8 hektarya po kasi ang City Hall complex o compound po natin mula banda rito sa Quadrangle hanggang sa Pasig Mega Market. Nasa 8 hectares po yan. Medyo malaki po yan. Ang una po nating i-develop simula ngayong 2025 ay yung 2 hektarya muna. Ibig sabihin yung main City Hall building, magkakaroon po ng plaza sa gitna, bubuksan yung corridor, makikita na yung revolving tower, magkakaroon ng view ng Mutya ng Pasig revolving tower, at ibig sabihin, malaki po yung magiging movement natin. Kaya pinag-aaralan po ngayon ng mga arkitekto natin kasi mag-iiba yung landscape ng Caruncho Avenue hanggang Main City Hall, hanggang City Hall compound natin. So ipagpaliban muna natin yung paglipat ng bantayog, tingnan muna natin
yung magiging itsura. Although nagre-render naman tayo, sinisimulate naman po natin siya, tinitingnan natin siya sa screen o sa computer, pero syempre iba yung actual na. Kaya wag na muna natin ilipat. Yun din ang advice sa atin ng mga architects po na nakonsulta natin. Wag muna natin ilipat. Buksan muna natin yung corridor ng ating Pasig City Hall compound. Pag nakita na natin yung hanggang revolving tower, makikita natin kung saan ba maganda ipwesto ang ating bantayog ng Kagitingan. At ang prioridad naman po, ang iniisip po natin, ang magiging layunin natin sa paglipat sa kanya, kung kailangan nga siya ilipat, ay na makita, ma-appreciate naman siya ng mga Pasigenyo, lalo na ng mga kabataan po natin. Dahil aminin natin tayo, gusto man natin siyang tingnan, gusto man natin tingnan, basahin yung mga pangalang nakaukit sa bantayo, ay hindi natin magawa. Dahil, sabi nga, kung yung mga bayani natin, yung mga veterano, nagbuwis ng kanilang buhay nung World War II, wag naman na tayo rin, natitingnan lang natin yung pangalan nila, ipupunta sa gitna ng kalsada, mabubuwis buhay din tayo. Diba? Wag naman muna. Ililipat natin siya sa mas magandang pwesto. Pero i-update ko na lang po kayo, siguro sa susunod, sa 81st Liberation Day natin, hindi pa siya nalipat by that time, pero sa 81st, siguro may magandang update na po tayo o plano kung saan siya ililipat. Kasi may proposal din na magkaroon ng parang rotonda dito sa tapat ng simbahan. Pero kailangan makita natin na nagja-jive siya o tawag dito, in coordination siya dun sa mga ibang developments po natin, yung 2 hektarya po, hanggang sa 8 hektarya ng Pasig City Hall po. Pasensya na, kinuha ko na po yung pagkakataon na ito para i-update kayo, para alam niyo po na tuloy-tuloy po yung ginagawa po natin. Muli po, ay wag po natin sana kalimutan yung mga sakripisyo, yung pagbubuwis buhay nga po ng mga nauna sa atin, yung mga bayani, na sila po ang dahilan kung bakit mas maganda na ang buhay natin ngayon. Opo, marami pa ring pagsubok, hindi naman po mawawala ang problema sa buhay ng bawat isang individual, pamilya, barangay, ng ating bayan. Pero pag titingnan talaga natin ng maigi, hindi natin maitatanggi na mas maganda ang buhay ngayon, 2025, kaysa noong 1945. At nangyari po yan dahil sa mga bayani po natin. Kaya sana po ay huwag natin sila kalimutan at naway sila'y maging inspirasyon po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Tayo man ay nagpapatrol bilang pulis, rumiresponde sa sunog bilang bombero, nagtatrabaho sa City Hall, kahit nasa isang office job tayo man ay mag-aaral, naway sa lahat ng ating pagkilos, sa lahat ng ating aksyon, lalong-lalo na sa mga punto na kailanganin natin magpakita rin ng konting kabayanihan. Hindi man ganun kalaki ang pagsubok katulad ng World War II. Pero sa araw-araw na mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, sa lahat ng kailangan natin gawin, kahit sa pang-araw-araw, sa ordinaryo lang natin ginagawa, sana po ay patuloy nating mahalin ang ating bayan, mahalin po natin ang ating mga kapwa Pilipino at ang ating kapwa Pasigenyo at naway maging patuloy na inspirasyon ng ating mga bayani at naway tularan po at sundan po natin ang kanilang mga yakap at ang kanilang halimbawa sa ating araw-araw na gawain. Maraming salamat. Mabuhay ang Pasig, mabuhay ang Pilipinas.